Welcome back sa ating video guys. So in this video naman is tuturuan ko kayo kung paano ang mode trunking sa Pocket Tracer Cisco. So ang una natin gawin is mag-setup tayo ng dalawang switch, apat na PC, then connect lang using straight through and fast Ethernet. Then after nyan, punta tayo na PC, lalagyan natin, kailangan natin lagyan ng IP address ng PC. So let's say ito ay 192.168.5. So 200.0 then 192.168.10.4. So ito yung naging default gateway. Lagyan muna tayo na call. Let's say ito ay VLAN 7. Let's say ito ay VLAN 77. Ito ay VLAN 7 again. Then also VLAN 77. So yan. So dapat itong gateway nito at gateway nito ay magkaparehas. So then, at ito ay magkaparehas. So set up muna natin itong kabilang PC which is the 77. Let's say ang IP nito ay 192.168.11.5. So let's say ang gateway naman nito is 192.168.11.4. Then lipat tayo sa kabila, which is 6. Dapat same sila ng gateway nito. So nagamit na natin yung 5 since bawal gamitin ng double ang IP. Lipat tayo sa 6. 192.168.10. Then 6. So para naman dito 192.168.10.4 since dapat pagkaparehas sila. Then sa PC naman the 7 which is the VLAN 77 natin. So 192.168.11.6 since nagamit na natin yung 5, bawal na yung 5, 6 naman. So ang IP nito is dapat katulad ng IP dito sa kabila, the 77 din, which is that 4. So after natin ma-set up, punta na tayo ng switch, CLI, then enter lang. Punta tayo ng configure terminal, then kailangan natin gumawa ng VLAN 7 exit and VLAN 77 exit ulit. So kailangan ma-access ni VLAN 7 to F1. So int lang natin int FA01 switch port mode access port access VLAN 7. So na-access niya na. So kailangan naman nito ma-access ni VLAN 77 yung FA02. So exit lang tayo sa VLAN sa FA01. So int naman natin yung FA02 FA02 yung switch port mode access and switch port access VLAN 77. Exit tayo. So ito naman kailangan matrack natin itong FA03 para makapunta siya dito sa kabila. So track lang natin int FA03 tapos switch port mode track. Yan. Track na natin. So lipat naman tayo sa kabila. So let's say ito naman ang ating gagawin. Enable na FA. So ito din same process. Kailangan makilala to ng VLAN 7. Ay mali, hindi pa tayo nakakagawa ng VLAN for this switch. So kailangan muna natin gawa ng VLAN 7 exit VLAN 77 exit lang. Yan. Okay. Kailangan ma-access to VLAN 7. So int FA01 switch port mode access switch port access VLAN
77. So exit, tapos na tayo kay FA01. Si FA02 naman, kailangan niya ma-access ni VLAN 77. So in FA02 switch port mode access switch port access VLAN 77. So kailangan ulit natin i-track to FA03. So exit lang tayo. If FA03 naman, switch port mode track. Ganyan, okay na. Exit. Try natin. Fast forward lang, fast forward kasi may green color pa. I mean may orange. Fast forward lang tayo. Yan. Once na fast forward natin, itatry natin if successful yung message. Dito tayo sa PC4, click natin. Then PC7, ay PC6 for successful. Yun, makikita nyo dito successful siya. Then PC5 to PC7. So successful siya. Paano naman kung PC4 to PC7? So failed siya. Kasi magkaiba sila ng default gateway. Diba tingnan natin kanina? Nabawal to? Kasi magkaiba sila ng gateway. Ayan, magkaiba sila. So, dun papasok router on stick. So, kailangan natin mag-add ng panibago, which is the router. Router, where are you? So, here's the router. Then, connect lang natin siya. Let's say, siya ay for fast Ethernet 4. Then, let's say, siya ay for fast Ethernet 00. So, ang need natin gawin is i-track muna natin itong F04. So, balik tayo dito. Enable connecting int FA04 switch port mode track. Yan. Na-track na natin siya. Then, punta na tayo sa router PT. Punta lang tayo ng CLL. Type no lang. Not out sa inyo yung router ng ganyan. Then, enter. Then, enable. Then, put FT again. Then, int natin kung ano yung connect natin sa switch. Int FA00.7. So, yung .7 is para sa VLAN 7. So, enter lang. Then, encapsulation. Ang enca is ina-allow niya para makilala yung ibang default gateway or yung ibang VLAN. So, dapat, after natin magawa to, nakakapag-send na itong lahat ng PC na to sa isa't isa. So, para madali tandaan, type na lang din natin is 7 for encapsulation. Then, enter lang. Then, lagyan natin yung IP add. Ang IP add nito ay kailangan yung default gateway ng VLAN 7. Balik lang ulit tayo dito. Paste natin. Then, the subnet mask is 255.255.255.0. Then, enter lang. Then, exit natin. Then, same process for VLAN 77. Int FA00.77. Then, encapsulation again. Encap. That 1IQ77. Then, IP add. Ang IP add naman nun is also the gateway of the VLAN 77. So, copy lang natin tong default gateway ng VLAN 77. Paste natin dito. 255.255.255.0. Then, after nyan, exit ulit. Then, kailangan natin i-up yung router. So, int lang natin, FA00, wala nang dot kasi i-up na lang natin yung router. Then, no shutdown. Then, dapat ito, after ng no shutdown is magko-color green na to. Itong line na to. So, yun. Nag-color green siya. Or, pag nag-color orange siya, fast forward nyo lang guys. Kasi medyo may delay na konti. Exit lang natin. Then,
Fast forward. So, itatry natin if nakakapag-connect na itong lahat ng PC na to. So, let's see. Pag ganyan, pag failed, try nito, i-double click to send the message again. So, successful na siya. So, what if dito naman sa kabila? Failed. Pero pag simulation natin siya, try natin yung simulation. So, ayun, tinatanggap na siya. So, ganun lang ang router on stick. Inaalaw niya yung lahat ng VLAN is magkakakilala na dapat. So, ang status na dito is successful. So, dapat lahat ng PC na to is successful. So, hindi pa rin sila magkakilala. Naka real time tayo. Sorry guys. Nakot lang natin tong real time para wala na simulation. So, failed siya. Kasi unang try pa lang. Medyo delay yung packet tracer natin. Double click lang natin tong red para mag-send ulit siya ng message. So, successful na siya. Then, dito naman, yan, successful na siya. So, dapat, lahat ito, nakapag-send na ng message sa isa't isa. So, ayun lang guys. Thank you ulit for watching. See you on the next video again. And thank you, goodbye.